Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Sa nalalapit na ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Kuting, ilang mambabatas at opisyal ng gobyerno ang nag-anunsyo na hindi sila dadalo sa naturang okasyon. Kabilang sa mga hindi dadalo ay sina Vice Presidente Sara Duterte, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at Senator Bato de la Rosa. Ayon sa mga ulat, sinabi ni Vice Presidente Sara Duterte na may iba siyang mahalagang tungkulin na kailangang gampanan sa araw ng SONA. May mga nauna ng commitments at mahalagang aktibidad na hindi maaaring ipagliban, aniya sa isang pahayag. Samantala, si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay nagpahayag na mas pipiliin niyang manatili na lamang sa Davao City upang maiwasan ang anumang isyu o kontrobersya na maaaring lumabas kung siya ay dadalo. Ayon sa kanya, mas makakabuti na manatili na lamang ako dito upang maiwasan ang anumang mga usapin na maaaring makasama sa ating bansa. Si Senator Bato de la Rosa naman ay nagpahayag na may nakaschedule na operasyon ang kanyang doktor sa araw ng SONA kaya't hindi siya makakadalo. Kailangan ko itong pagtuunan ng pansin dahil sa aking kalusugan, ayon sa senador. Bukod sa kanila, ilang kongresita at iba pang miyembro ng kongreso ang nagpahayag din ng kanilang pagliban. Ilan sa mga ito ay magsabing mayroong mga personal na kadahilanan habang ang iba naman ay may nauna ng nakatakdang aktibidad. Ang ikatlong SONA ni Pangulong Kuting Jr. ay nakatakda sa darating na Lunes, Hulyo 24, taon ng 2024 sa Bataang Pambansa. Ayon sa palasyo, inaasahan ng Pangulo ng kanyang mga nagawa ng nakarang taon at mga plano para sa hinaharap. Gayunpaman, ang kawalan ng presensya ng ilang mga kilalang personalidad ay inaasahang magdudulot ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko. Patuloy na umaasa ang administrasyon na magiging maayos at mapayapa ang pagdaraos ng SONA sa kabila ng mga absentees. Ang mahalaga ay mahihatid ni Pangulong Kuting Jr. ang mensahe sa sambayanan ayon sa isang opisyal ng palasyo. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Napangalandakan pa niya sa kanyang programa na kaibigan niya mga Duterte, dabawin niyo yan. Di ba? Pero ngayon ho mga kababayan, nakita ho nila yung ginawa ng mama, nakita ho nila paano nagtrabaho yung mama. Pero dahil sa kanilang mga ambisyon at politika, talagang lulunukin ho nila pati yung mga prinsipyo nila. Kaya mag-ingat-ingat ho kayo kung meron ho kayong kamag-anak na talagang gumugusto dyan kay Erwin Tulfo. Naku po, hindi ho natin kailangan yung mga ganyang klaseng personalidad sa ating Senado. Kailangan ho natin yung tinatayuan yung kamalian ng kasalukuyang administrasyon. Tinatayuan, nagiging boses ng mga ordinaryong Pilipino na nahihirapang bumili ng mga pangunahing bilihin ngayong mga panahon na to. Yun ho ang ating mga suportahan sa Senado. Tingnan nyo yung bagong ilinabas na survey ng Pulse Asia. Ang daming nananawagan para dito kay Atty. Vic Rodriguez. Bakit hindi nila isama din sa survey na yan? Panigurado mga kababayan, papasok ko yan kahit sa top 15 o top 12 dyan sa mga survey na yan. Kasi matagal-tagal pa po naman yan eh. Marami pa ho. Magpapakilala pa yung mga politiko na yan. Tingnan ho natin. Pero awareness ho talaga nitong si Atty. Vic, medyo mababa pa. Hindi pa siya household name kung tawagin, di ba? Itong mga tulpo na to, meron silang tulpo justice brand, di ka nga, di ba? Meron pagka sinabi mo, isumbong mo kay tulpo, kilala ho, household name ho yung mga yan. Yung kay Atty. Vic, kailangan ho natin na pagtulong-tulungan para gawing household name. Diba? Para makilala siya ng maraming mga Pilipino. Kumbaga yung awareness niya talagang mapalaganap natin yung makilala siya ng marami sa ating mga kababayan. Yung mga ganong klaseng individual, yung mga gusto ho nating suportahan, yung tinayuan ng mali, hindi ho kinonsinti yung mga kabalinto na ang gustong mangyari nitong mga nag-aaring uri ngayon dyan sa Malacanang. Kaya ho, umalis siya sa pamahalaan. Umalis siya sa administrasyon ni Marcos Jr. Pero malaki yung maitutulong ng mama na yan, no? Kung sakali man, no? Kung sakaling tatakbo siya, pero hindi pa nag-anunsyo
no? Hindi pa nag-anunsyo pero tingnan nun natin sa mga susunod na panahon. Maliban sa mga Duterte ngayong mga panahon na 'to, yang mga nasa pagka merong, maisog, leaders forum, karamihan nun sa mga yan, qualify talaga at nakikita nating, malaki ang maiko-contribute sa ating bansa kasi tinatayuan ho nila yung mali. Kasi kung gusto lang nilang magpakaaso sa administrasyon ni Marcos Jr. para makakuha sila ng puwesto, puwede ho, 'di ba? Isa ho yun sa mga tumulong nung kampanya kaso nakikita ho talaga nila yung kamalian ng administrasyon ni Marcos Jr. Eto mga kababayan, commentary ako kayo diyan kay Tulfo na yan, na nasa sa inyo ho yan kung, yung mga kamag-anak niyo, iboboto yung Tulfo na yan, wala hong pulitiko na ho yang mga yan, hindi na ho sila mga newscaster o broadcaster. Wag ho nating paghaluin yung dalawa, ha. Kasi pagka kayo ay newscaster o broadcaster, ang, stigma sa likod ng mga pangalan na yan, diyan sa mga larangan na yan, serbisyo para sa publiko, gano'n ho 'yun. Pero etong mga ano na 'to, wala na ho sila doon sa ano na 'yun, doon sa lugar na 'yun. Nasa loob na ho sila ng pulitika. Hindi ho puwedeng pagsamahin yoong pagiging broadcaster at, pulitika. Tingnan niyo ang nangyayari kay ano, kay, Tulfo. Noong Rapi Tulfo in action pa lang siya talagang mahal na mahal niya yung mga Duterte, bilib na bilib siya sa mga Duterte. Pero pumasok na siya sa pulitika nung kailangan niya na hong laruin ang pulitika, naku po, nagkanda mekos-mekos na yung usapan, ika nga. Gano'n din ho ang ginagawa ng mga Tulfo na 'yan. Yung si Ben Tulfo, medyo bumabaling ho tayo kay, Ben Tulfo pero ewan ewan din ho natin baka hindi rin ho natin iboto yang si Ben Tulfo. Tingnan ho natin sa mga susunod na panahon 'no. Pero kung sino yung mga i-endorso ni Tatay Digong, okay? Maliban kay Amy Marcos, iboboto ho natin. Maliban do'n sa mga artista, iboboto ho natin. Ayaw na ho natin. Ngayon, etong mga newscaster na 'to, mga broadcaster, wala hong kaibahan sa mga artista 'yan. Ibang klase ho talaga. Commentary ako kayo diyan sa ano na 'yan, sa pagiging number one nitong si, Erwin Tulfo sa mga naglalabasang survey. Ano, kinokondisyon na utak ng mga tao. Nanalo, wala tayong magagawa, number one. Mahirap pababain yung pagkaganyan. Si Tatay Digong inaasahan natin pabababain ng paunti-unti yan, hanggang mapunta na siya sa pinakahuli at mapakita sa taong bayan na sa mga naglalabasang survey, hindi na popular si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang bilis utuin ng mga Pilipino, 'no? Pakitaan mo lang na nabubulok na bigas, issue ng West Philippine Sea at, i-entertain sila doon sa, hindi ko po alam nitong si Alice Goo. Nakakalimutan ho nila yung mga kalokohan ng administrasyon. Wala ho tayong magagawa, ganyan ho talaga mga Pilipino. Dito na ho mga kababayan, dumako ho tayo dito kay Senator Bato de la Rosa. Base ho dito sa Pusang Balita, nagpahayag ng pagkalungkot si Senator Bato de la Rosa sa naging pagbito ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Philippine National Police Reform Bill. Baka yung reforma na yan, hindi pabor, mga layunin ng administrasyon sa layunin ng administrasyon, yang gustong mangyari nitong si Senator Bato na sa ikabubuti ng mga, men in uniform natin diyan sa PNP, hindi ho yun gusto ng administrasyon. Malamang, nagbida-bida yung mga nasa gilid niya, naku po, huwag yan kay Bato de la Rosa yan, kailangan i-veto mo yan. Si Marcos mga kababayan, hindi na ho yan na kagaya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, abogado, kung ano lang ho ang trip niya noong, nababasa niya yung mga panukala na yan, yung mga binigay sa kanyang batas na yan, kung pipirmahan niya o hindi. Kung depende ho sa tama ng, pulburon sa kanya kung pipirmahan niya o hindi niya pipirmahan. Gano'n ho yung presidente natin. Hindi niyo ba napansin? Wala ho silang naiisip na solusyon kung paano kokontrolin yung inflation, yung, pagmahal ng mga presyo ng pangunahing bilihin. Hindi ho nila alam kasi yun nga, epekto ho ng pulburon. Siguro pagka kakakain nila ng pulburon, medyo smart, mga bright yang mga yan. Kaso, bumababa ho yung, epekto ng pulburon, 'Di ba? Pagka nawala na sa bibig mo, hindi na matamis. Kailangan magpulburon ka ulit para, 'di ba? Gano'n ho nangyayari kaya hindi ho sila makapag-isip na maayos. Pagka bumababa na yung pulburon, naku po, nangyayari na. Yan na nga ba sinasabi natin. Mamaya ho, diyan sa interview nitong si Senator Bato de la Rosa, diyaan sa SMNI, mas, intindihin ho natin kung ano yung,
PNP Reform Bill na panukala nitong si Senator Bato de la Rosa na vinito nitong si Marcos Jr. At dito sa bahagi ng video natin na to, naku po, ito na nga ba sinasabi natin? Kayo, huwag kayong magpapaloko dito kay Gatchalian, ha? Huwag ho kayong magpapaloko dito kay Sherwin Gatchalian. Yung sinasabi niyo, buti nga yan si Sherwin Gatchalian, malambing magtanong, ang layo niya dito kay Hontiveros. Pare-parehas lang ho yung mga senador na yan. Ano ho, maliban dito sa issue nitong si Alice Go, kailan nyo ho narinig ang pangalan nitong si Win Gatchalian sa nakalipas na 6 na taon? Alam nyo ba kung bakit nag-iingay yan? Re-electionist ba yang si Gatchalian? Kung di tayo nagkakamali, re-electionist yan. Kung hindi naman re-electionist, malamang, yung apelido niyang Gatchalian, talagang pinapaingay para dun sa kapatid niyang Rex Gatchalian, na balak ding maging senador. Ganun lang naman ho yan. Di ba? Yung interest ng pamilya nila, yun ho ang isinusulong nitong mga Gatchalian na to. Lawmaker six probe on 200 falsified Davao del Sur birth certificate. Okay, Davao del Sur. Malinaw ho, Davao del Sur, ha. Hindi Davao City, kasi pagka nakaladkad yung pangalang Davao, napakalaki ho ng Davao na yan, mga kababayan, sa totoo lang. No? Pagka nakaladkad yung word na Davao, Duterte kagad. Kaya kailangan imbestigahan natin yan, Senator Win Gatchalian, di ba? At para makapag-ingay ka, dahil kailangan mo yan, kailangan malaman ng ating mga kababayan, senador pala tong si Gatchalian. Kaya ganun lang naman ho yan. Dito sa bahagi ng video natin na to, dahil medyo mahaba-haba at talaga ng mga makabuluhan ng ating pag-uusapan dito sa naging interview nitong si Senator Bato de la Rosa dyan sa SMNI, uumpisahan ho natin ng maaga ang naging interview na to. Hanay po ng PNP. Para sa kabatiran lang po ng ating mga kababayan. At Ayan, ano ayan. po ba yung mga mahahalagang mga puntos dito? Bakit natin isinulong itong PNP Reform Bill, Senador? Unang-una, no, MJ, klaruhin natin na yung PNP Reform Bill na yan, nag-uugat yan, nag-originate yan sa PNP, DILG at Napolcom. Sila ang nakiusap sa atin, naggawa ng batas yan para ma-solve yung mga legislative gaps na kanilang kinakaharap. Na yung kanilang organisasyon nangangailangan na ganitong provision ng batas para hindi sila mahirapan. So, ginawa natin ay nag-author ako nung panukalang batas na yan na kanilang pinakiusap. At nung binalangkas ng husto at ako ang nag-sponsor bilang chairman dahil sa akin napunta nung na-refer yung bill na yan bilang chairman ng Public Order and Dangerous Drugs, ako ang nag-shepherd ng passage ng batas na yan. Hanggang sa umabot tayo na finally, third reading, then nagkaroon kami ng bicameral conference committee with the lower house contingent at talagang inayos namin ang gusto na yung lahat. Grabe, nakakalungkot tong isipin, no? Yung mga nangyayari sa ating yung ginagawa ng administrasyon, pinopromote ho nila yung pagkakawatak-watak. Yung tayo dito, yung mga kababayan natin sa Luzon, kababayan natin sa Mindanao, nagkakaroon ho sila kahit hindi naman kasalanan ng mga mamamayan sa Luzon, yung ibang mga Mindanawan, nagagalit sa mga taga Luzon. Hindi ho natin naiiwasan kasi iniisip nila yung mga taga Luzon, ganito, ganyan. Yung, nagkakaroon ba ng division, di ba? Yung ang goal ho nitong administrasyon na to, di ba, ang kanilang panawagan unity. Pero bakit ho ganito ang nangyayari? Hindi niyo ba napapansin na mga Mindanawan, i-generalize na ho natin, hindi na ho sila natutuwa sa nangyayari na to. Napakaraming botante sa Mindanao, ay yung mga kababayan natin. At pagka sinabing Mindanawan, mahal na mahal ho nila yung mga Duterte. Kaya nalulungkot ho tayong isipin na dahil yan ang baluarte ng mga Duterte, talagang pinapahirapan ho ng administrasyon ni Marcos Jr. Alam niyo ho ba yung mga pinamimigay na ayuda sa Mindanao o dyan sa Visayas? For show lang ho yun, mga kababayan.
kahit ngayong oras na 'to tanungin ho natin yung mga naging benepisyaryo, yung natanggap nilang 2,000, 3,000, 5,000, 1 kilong bigas na nabubulok diyan sa Kadiwa Store. Mga kababayan, alam niyo ho, wala na ho yun. Gano'n ho kawalang ya itong administrasyon na 'to. Pero kung iniisip nila mga solusyon, naku, tayo ho ang pinakaunang matutuwa kung tinuloy nila ginawa ni Duterte. Naku, kahit araw-araw ho, pupurihin ho natin ang administrasyon dito sa PH Update. Kaso mga kababayan, binaliktad ho nila lahat ng ginawa ni Tatay Diggs. Ay yung mga reformang inihatid niya sa ating mga kababayan, pinalitan ho ng paghihirap nitong administrasyon na to. Kakalungkot. Ng gustong mangyari ng executive branch of government ay nandoon lahat. Every step of the way in the deliberation of that bill ay nandoon sila. Sila ay nakiusap, pinagbigyan natin lahat anong gusto nila mangyari. Yun, inilagay natin sa batas na yun. Ako lang yung nagtataka, bakit? Kung ito'y pipirmahan na sana at maging batas na, ay bigla nilang binito at marami silang rason. So, ako'y nalungkot dahil napaka-importante ng batas na ito. Unang-una, yung napaka-importante dito, yung pag-create ng PNP ng mga units na walang kaukulang batas, ay sana ay ito na ang pinakasolusyon, ito na pinakasagot. Kaya nga sila nakikiusap sa akin na bilisan yung pagpanday ng batas na ito para mawala na yung problema nila na yan. At saka yung pinapantay lang natin rin sa Armed Forces of the Philippines na yung retirement ng ng PNP ay magiging 57 na. From 56, gagawin 57. So, Naku po, ay itong si Marcos Jr. baka ayaw niya yung 56, gusto niya 57. yun ang malaki pinagtataka ko, bakit nila binito. At anyway, I cannot question their actions. Ako lang nasasayangan sa hirap na ginawa namin, no? At sa yung gastos ng government resources, government time, money, and resources para lang maipasa yung batas na yan. So, yun lang, nanghinayang lang tayo. But then again, they have the veto power. It is provided in our Constitution na... Teka lang ha, masingit lang natin na mabilis, babala doon sa mga miyembro ng KOJC. Mag-ingat kayo sa mga paggamit ng cellphone nyo. Balita ho natin, ito, unconfirmed to naririnig lahat ho lahat ng pinag-uusapan ng mga leader dyan. Kung kaya hong baluktutin ng administrasyon ang mga batas, ang mga rules, yung inyong mga telepono, mag-ingat ho kayo sa paggamit. Huwag nyo hong isipin na secure ang line na ginagamit nyo o encrypted yan or what, di ba? Mag-ingat ho kayo. Mahirap. President can veto any law, any bill that is passed by the legislature. Siya ang may veto power. Opo. So, yun lang ang aking talaga nagtataka ko, bakit gusto nila, sila nangangailangan, nakiusap sa atin na gawan ng batas dahil mas na pwede gumawa ng batas ang Malacanang. Dito lang naman talaga yan sa Congress, sa Senado at saka sa Lower House ang makagawa ng batas. Nakiusap sa atin na gawin yun para matulungan sila. Ginawa natin lahat. Ewan ko, bakit inayawan nila yung kanilang hinihingi. Sila nang hingi, sila rin umayaw. Opo. Senador, ito po'y bunga rin ng mga kaliwat kanan nyo po na mga pagdinig din na nai-involve po ang pambansang pulisya, kumbaga. Well, I cannot officially, mayroon man silang sinabi mga rason doon, no? Pero I don't know anong pang-ibang mga rason na mga underlying reasons bakit ganon. We can only speculate kung mayroon mang ganong mga bagay. Ang speculation lang tayo. They can deny those speculation. Yun lang, doon lang siya pwede mag-align dito. Pero pag dito sa regular bills ay kung talaga yan, veto or approve lang yan. Dalawa lang yan. Hindi niya pwedeng mag-veto ng mga provisions na
ayaw niya. Kundi buong batas talaga. Opo. Bago lang si partner MJ, ano po yung makikita ninyo dito, Senador? Maaari ba itong makaapekto sa moral? Lalo na yung mga pulis na umasa dito sa pagbabago, mga opisyal, mga uniform, uniform personnel, nasa hanay po ng pambansang pulisya. Yung moral nila. Demoralize ang mga pulis dyan na kasi kaya matagal lang hinihintay yung batas na yan. Matagal lang inaabangan yan. In fact, grabe ang follow-up nila yan na sana, lalong-lalo na yung mga magre-retire na, no, na abutan na ng 56 years old, kung ito'y na pirmahan ng Pangulo ay ma-extend pa sila ng 1 year. So, yung mga tao na, yung mga pulis na yun, na umaasa na may additional 1 year pa sila sa service, ay talagang ma-demoralize kasi yung planning nila sa kanilang retirement ay magbabago. Sen, mayang gabi, si MJ ito. Sir, ano pong comment ninyo na merong record-breaking na nangyari sa DCPO? Last time, 3 city police chief pinangalanan po sa isang araw. Naging dating din po kayong hepe ng Davao City Police Office. Ano ang sapantahan nyo doon, sir? Ako'y nalungkot kasi bakit gano'n na lang ang treatment ng Camp Crame sa Davao City Police Office, no, na parang ginagawa nilang tolero na hindi alam kung anong gagawin anytime merong mangyari magbabalasa. Parang hindi na alam kung sino ang dapat nilang iuupo dyan. Samantalang ang liderato naman is immaterial na dahil the institution itself, the Davao City Police Office is a Hall of Famer. Kahit sino ilagay mong commander dyan, magaling na yung mga pulis dyan dahil hindi na nga yan sinasali ng PNP sa pagpipili ng mga best city police office sa mga unit competition sa performance dahil napakagaling ng Davao City Police Office. And yet ngayon, parang tingin nila para magkinalimutan nila yung record ng unit na yan na ginagano nila, laban bawi. Grabe. Isipin mo, ang inappoint na city director, good for 4 hours lang. After 4 hours, pinalitan. Tapos yung pumalit, after 1 hour, pinalitan na naman uli. So, parang I don't know kung ako ang Davao City Police Office, ako malungkot talaga, ma-demoralize ako. Bakit ganito na lang kami kung itatar ng higher headquarters? Para bang we also deserve a fair treatment. Hindi dapat ganun-ganun nila lang na basta very demoralizing on the part of the police. Lalo ng mga Davao City Police. Sir, di kasi magtatagumpay ang isa pong police community kung wala pong tulungan siyempre sa mga tao mismo at sa business sector. Ano ba ang dynamic, sir? Paano ba nyo binuo yung malapit na tulungan ng mga taong bayan, ng police at ng business sector? Noong experience nyo po na kayo po yung naging DCPO chief? Yes, yung kultura ng community policing ng Davao City Police ay matagal na yan na kultura. Nagsimula pa yan noon pa. At ang remember ko yung panahon pa ni General Lapilla, tapos na sila si General Morente, General Coy, hanggang umabot na sa akin yung liderato. At ngayon, ang kasi dyan, sinusunod ng Davao City Police yung community policing doctrine na the police is the community is the police. Para bang walang segregation between the police and the community. Nagkaisa yan. Solid yan. Yung band ng police at ng community ay very strong. Iisa lang yan. So, hindi ka mahirapan mag-police ka dahil ang community mo very supportive to the police. At ang police naman ay mahal na mahal yung komunidad. Kung ang kanyang mag-serve and pagpo-protect ng komunidad ay parang
ang kanyang siniserve, ang pinoprotektahan ay kanyang sariling pamilya. Ganun yung lakaran dito sa pagpupulis dito sa Davao City. So napakaganda ang samahan, napakaganda dito sa komunidad, lalong-lalo na yung local government, ang City Hall natin. So panahon pa ng Pangulong Duterte, nung siya ay mayor, ay talagang sobra-sobra kung makasuporta, talagang full-out support sa ating kapulisan. Yun nga. So kung ganun ang ban, ganun kalakas, ay kapag ma-demoralize ang Davao City Police, ma-demoralize din ang Davao City community. Dahil isa lang yan sila eh. Isa lang yan sila. So ngayon, na-feel ng mga ng community na lumural yung police pero hindi makapag-complain dahil nga they have sworn to obey orders and without complaining. So ito ngayon, ang mga Davao City community, lalong-lalo na sa social media, makita mo yung kanilang hinagpis. Dahil nasasaktan rin sila sa nangyayari ng kanilang kapulisan. Isipin mo, one time, lahat ng 19 station commanders hinulsil na tinanggal at pinalitan ng bago. Bakit? Wala, yung 19 station commanders na yun, wala namang nagawang kabutihan. Puro na lang as I've said, pagdating sa bagay na no, that is an internal sa kanila sa PNP, administrative routine yan nila. But then again, looking from the outside, kung ikaw ay lalo ako civilian ka na taga Davao City, iba talaga ang dating sa'yo. Iba ang dating sa mga pangyayari. Magiging suspicious ka, magdududa ka kung bakit ka ganito. Ganun na. You cannot blame the... Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang bidyong ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.